to the grand reveal of the top 7 full-length films for the 2026 Pure Gold Cinepanalo Film Festival. From 15 incredible filmmakers who poured their hearts, hopes, and creativity into their stories, today only 7 will rise and take their place in the official festival lineup. Jeffrey Jaturian, visionary film producer and writer Moira Lang, acclaimed film and TV director Veronica Velasco, Festival Director Chris Cahilig, Festival Chair and Pure Gold Senior Marketing Manager Ivy Ayagan Piedad, and Pure Gold's creative agency Republic Creative Creations Inc., led by Sunny Bautista. Congratulations, 1,000 by Direct Joseph Abelio. May we please request Festival Director Chris Cahilig and Jim Baltazar of CMP Films to present the Hey. Thank you, Cinepanalo Pure Gold Direct Chris. Thank you po sa jury. Thank you po for the trust. Ano ba? Last film na 2018 pa, so ano ba? 7 years? 8 years? So, long time. Yung 7 years na yun, hindi yun, nagpahinga lang ako, nag-rest, nagbakasyon. Like 7 years na continuous na push, try talaga to make a film. Tapos finally, yay! Thank you. Tungkol saan? Tungkol po siya sa 1,000 pesos. Tungkol siya sa dad na birthday ng anak niya, tapos he'll do everything para maging maganda, masaya yung birthday ng anak niya. So, yun. One down, 6 remaining. The search in the Isle of Visionaries continues.
Congratulations, Mono no Aware by Direct BC Ampara. First of all, thank you po, Pure Gold Cine Panalo, Direct Chris sa Selection Committee. Kinakabahan po kayo. Maraming salamat po for the opportunity dahil magkakaroon ako ng chance na ilabas yung aming story na simpleng-simple lang naman. So, thank you po, Pure Gold. Flat. Mono no Aware is, ibig sabihin niya is the point and sadness of impermanent things. So, it's a film that will be shot in Japan. So, kaya ganun yung visual kay Elora kanina kasi yung character ko is a lonely death cleaner OFW sa Japan. So, it's a story about life and death. Parang yun po. And now, revealing our third grant recipient. Congratulations, Apple of My Eye by Direct Fok Nazareno. To present the check, may we have Direct Chris and Sir Jim back on. Nakakaba pala dito sa Sinipanalo. Parang feeling ko awards night na. Thank you sa selection committee, of course, sa Tiwala. Thank you sa Kate and Chris. It's my first time joining at sobrang excited ako kasi another avenue for us filmmakers to share our story. So, thank you po. Tungkol siya sa ano, bago pa sabihin yung naman. Tungkol kay Apple of My Eye, tungkol siya sa batang na-inlove siya sa teacher niya. Tapos, in the end, kanibal pala niya yung tatay niya. So it's a 10-year-old kid. Pero hindi siya another way. Cute lang. Yeah. Thank you. Now to see the fourth recipient of the 5 million peso film grant from the 2026 Pure Gold Cine Panalo. Much warm. Congratulations, Patay Gugo and Hungry by Direct Carl Papa and Direct Ian Pangilinan. Direct Chris and Sir Jim, please join us once again on stage to present the film grant and kindly remain on stage for a quick photo op as well. Thank you. Thank you po so much for giving us the chance to make something crazy like this.
We're going to be experimenting with a lot of different forms and a lot of different themes. And we're so excited to show you guys a story about love in all its different forms, whether it's family, it's gay love, it's like all forms of love at its forefront. So yeah, I'm very excited to share the whole concept with you guys very soon. Time to head back to our Isle of Visionaries and select our 5th Panalo sa Husay full-length filmmaker. Congratulations, Beast by Direk Lawrence Pahar. Salamat sa Google Cine Panalo. Hindi po ako si Lawrence Pardo. Mabuhok po yun. Pero kasama ko yung asawa niya at ang aming producer. Matagal na namin gustong gawin nila ito. Kwento ito ng isang magsasaka at kanyang kalabaw. Na sa araw ay sinubukan nilang paglakad papuntang Maynila. So hindi ko nasabihin kung ano yung dahilan. Kasi sobrang laki yung ano siya. Spoiler alert. Maraming salamat. Now back to the store as we're down to our final 2 film grand winners. Congratulations, Stuck on You by Direk Nico Baldoza. Good afternoon po. Ayun, di ko alam. Kinakabahan ako ngayon. Thank you so much, Pure Gold Cine Panalo Film Festival, and of course, Southern Lantern sa trust na binigay niyo sa akin. Grabe, sobrang thank you po sa opportunity na to. And yung kwento po ng Stuck on You ay tungkol kay Cheryl Bunga, isang raketera at hopeless romantic na manikurista na magtatanggal lang naman sana ng ingrown pero biglang makakakuha siya ng racket na maging hitman. So yun, sa Japan din po yung isushoot. Joke lang. Dito lang po yun sa Pilipinas isushoot. Yun po. To fill, and 6 have been awarded. And now, only 1 remains.
Direct Rodina Singh. Please have Direct Chris and Sir Jim back on stage to present the 7th and final production grant this afternoon. Please remain for a quick photo op as well. Thank you. Salamat po. Una-una salamat po sa Pure Gold. Sa sinipanalo, kasi pinapanalo niyo po yung mga kwentong katulad ng multo. Sobrang daming kaba na nararamdaman. Kasi una kaba dahil yung mga 15 po na napili, sobrang galing po, mahuhusay po. Lalo na yung 6, nung in-announce na yung 6, parang nandun na ako sa, halika na, umaksik na tayo. At pangalawa ka ba, kasi hindi ko po alam ano pong sasabihin ng mga tao sa pagkaka-include namin dito. Kung meron mang uling magdududa at sasabihin na puro lalaki na naman ang kasali, bahala na. Pangatlong ka ba kasi andito po yung MPRCB channel. Pero yung pang-apat na kaba ay chef, kabaklaan po to. Kabaklaan. At ang simple lang po ng kwento ng multo, ang multo katulad po ng naging journey namin dito ay some stories refuse to die. At ang kwento nito ay tungkol lang sa kwento ng character ni Sasa na bago pa man niya masabi ang katagang I love you, namatay siya. Ang tanong niya, paano niya sasabihin yung I love you sa taong mahal na mahal niya kung multo na siya, tapos yung lalaki, matatakotin. So yun lang po yung premise ng multo. So, bahala na po. General patronage sana, pero okay na rin po at 13. Joke lang po. Maraming salamat po. Let's go! May we call on once again the rest of the selected filmmakers to join us back on stage to celebrate and capture this historic moment with a photo to remember. Ladies and gentlemen, we proudly present the official top 7 filmmakers for the Pure Gold Cinepanalo 2026 full-length category. Bring them up at the checkout. 7 bold new stories, 7 unique visions. Let's give another huge round of applause to our 7 Panalo filmmakers, the creative forces who will bring their winning stories to life in the 2026 Pure Gold Cinepanalo Film Festival. We can't wait to witness their masterpieces on the big screen come festival season next year. Maraming salamat to all our honored guests, filmmakers, and attendees for celebrating with us today. This has been the top 7 reveal of the Pure Gold Cinepanalo Film Festival 2026, and we'll see you at the movies.
Ay, ano ba? Hindi ko ma-explain, hindi ko ma-other into words yung nararamdaman ko kasi number one, sobrang hirap po mag-produce pala. This is my first film na ipoproduce. Ikaw din ang producer at the Ako same rin time, ikaw ang producer bida. at bida din. So, alam mo yun, hindi ko alam kung mapoproduce ba namin, mabubuo ba namin, at mabubuhay ba namin ang multo. Pero yun nga, may mga tao at may mga entities, may mga brand na maniniwala sa'yo at kakampi ka. Kaya ayun, nabuhay po namin ang multo. Yes! Hindi ka naman mapapamura sa pelikulang ito. Hindi po natin sure kasi baka pag nagmura ako, ma-rated X na naman kami. Lang, charot. Bakit itong material na to? Material. Ano kasi- meron dito sa movie? Ito po, gusto ko lamang po kasi ako bilang isang bakla, alam ko sa sarili ko na hirap ko magbakal sa ganitong klaseng mundo. So, minsan po dinededma ka, minsan yung mga ibang tao, deadma sila sa kung sino ka. At talagang hindi nila papahalagaan ang nararamdaman mo. Tulad mga bakla, para kami mga multo, malayo kami magmahal. Madalas, kahit malayo kami magmahal, totoo ko to. At most of the time, buhay ang pagmamahal namin. So, nakarelate ka sa movie? Oh yes, nakarelate ako sa script, nakarelate ako sa concept ng film, and I love it. Talagang, eto na, mabubuhay na natin siya, at yes, kwento natin to girls. So, ayun. Sasa, kumusta ka na after nung maging viral yung pag Well, ayun naman, syempre ako naman in a time na ang hirap gumawa ng pelikula, ang hirap bumuhay ng pelikula, lalo-lalo na pagkwento namin mga LGBT. So talagang alam mo, magiging heightened talaga yung feeling mo at magiging emotion mo. Syempre kami, nasa point kami na wala na kami masyadong pera sa pag-produce at wala na masyadong pondo ang mga bakla. Pero alam mo yun, may mga alam mo yun, kumukontra pa din at pumipigil sa mga gusto naming kwento. So alam mo yun, sana syempre, alam mo, tao ka lang naman, di ba? May mga feelings ka din. So ako, ayun, yun lang naman ang nararamdaman ko at the moment. Pero syempre thankful pa din kasi naging rated 18 ko rin kami. Hindi ka ba naiinggit kay EJ na may gayong eksena sila ni Tony? Inggit Parang na kayo, inggit. wala kayo eksena rito ni ano. Ay nako, nung pinanood ko yung Dream Boy, tapos nakita ko yung eksena ni EJ, sabi ko, ay parang deserve niya yung rated X. Oo, panalo si doon na, EJ doon na. Wala kaya dito, kinuha naman Bawal! si Martin. Oo, kinuha naman si Martin. Bawal. So, di ba, paano kami magkakaroon ng ganong eksena? Oo. Mainit na eksena ni Martin. Eh, patay ako dito, di ba? So, ayun. So, in-make sure you have PG yung pelikula. PG to, pang pamilya to, sobrang pang festival to, at saka aabangan nyo to kasi alam niyo yun, ito ay culmination ng aking mga pinaghirapan at talagang ibibigay ko talaga ng todo dito para maaliw at mabigyang buhay ang mga ganitong klaseng kwento. Ano reaction mo dun sa kantang Multong Bakla nung dati pa? Ay, may matagal ng multong bakla. Actually, Oo. ini-include namin yan. Gusto namin kunin ang kanta na yun kasi gusto namin i-reclaim. I-embrace, di ba? I-embrace, di ba? Di ba tinawag na multong bakla ang mga bakla nung 90s? Kasi di ba, yun nga, offensive yun. offensive yun. Pero ngayon, gagawin na namin, i-empower na namin yung mga sarili namin, embrace na namin para hindi na nila magamit against sa amin. So, ayun. Kung meron kang gustong multuhin, sino yun? Ay, nako, yung mga kumukontra sa amin, gano'n, mumultuhin talaga namin kayo. At of course, syempre, yung mga nagpapahirap sa mga Pilipino, di ba? Ayan. Pangalanan Gusto ko niya. lang- Ay, syempre, lahat ng mga magnanakaw dyan, marami sila. Post ko na lang kayo. As a good friend with Esmer, kukunin mo ba Yes. siya rito, maging part ng Ay, ano ko, alam mo, miss na miss ko na yung ate ko, number one, ha? Tsaka gusto ko siya i-immigrant sa PBB, journey niya. And syempre, kung her schedule allows, sige, pag-iisipan natin yan, gusto ko rin makuha si Bakla, maka-work si Bakla ulit. So, alam mo yun, sa Balota, sobrang happy ako kay Isnir. Sobrang Kasama galing kayo na, dun eh. ang galing niya talaga, ang galing niya umarte. At nag-grow na rin siya ngayon. Nasa may, ano siya, call me mother siya ngayon, so congratulations. Magkikita din kami MMFF. Tingnan natin kung makakuha namin si Bakla ngayon, this time. Hindi around. naman siya bida sa Call Me Mother, one of those lang siya. Oh, alam mo naman, syempre, oo. Pero di ba, Grabe ka. natulog si Mahal. Pero ito talaga ang bida, di ba? Yes. Mga bakla, yes. Supportive ko sa isa't isa. So, alam ko, nagdadin ako sa mga supporting role at naniniwala ako na walang maliit at malaking role. Basta bigyan mo ng justice. Yes. Bigyan mo ng, at talent yan si Bakla, kayang-kaya niya yan. So, excited din ako sa films niya. Pero ikaw, Sasa, naniniwala ka, magaling ka rin. Ako naniniwala ako na I try.
challenging maging artista. Ang hirap po. Nagkasakit po ako last time nung last shoot namin sa Shake, Rattle and Roll. Kasi tuhog ako from Bar Boys to Shake, Rattle and Roll. So dalawang MMFF ngayon. Saan ka sasakay na float? Ay, yan, Diyos ko. Tinatanong din sa akin yan, pero di natin sure malay mo, di ba? Lagari. Oo, lalagari tayo. So, Kumusta supportahan yung natin. dalawang MMFF mo nga? Happy ako doon. Abangan niyo sa December 25 sa Bar Boys, lawyer ako, law student ako, sa Shake, Rattle and Roll, criminal ako. Question. Sadya ba yun? Ano yung matututunan ng mga manonood sa inyo? Hindi ba puro kabaklaan? Hindi to puro kabaklaan lang. Ito ay pagsabi ng bukal na pagmamahal sa bet ninyo na alam natin ang hirap magsabi ng I love you. 3 word lang yan, I love you. Pero ang hirap sabihin nun sa ating mga mahal. Pero dito, gusto namin ipakita na may mga tao talaga na kahit anong mangyari, hindi namamatay yung pagmamahal nila. Some kwento, some stories refuse to die, and some love refuse to die. At yun ang gustong ipakita ng multo ng ating pelikula na nabuhay na ngayon. Ilan ang nasabihan mo ng I love you sa totoong buhay? Sa totoong buhay lang, hindi ko agad binibigay ang I love you kasi ang I love you, napaka-special yan, sacred niyan. At ako, nabigay ko siya sa mga onting tao. May mga nag-break ng I love you ko, ng trust ko, pero wala akong nire-regret. Ganun din ang mga nakshi ko, huwag kayong mag-regret pag may nagsabi kayo ng I love you. Sa message mo na lang sa MTRC. Ang message ko sa MTRCB, sana po magtulungan po tayo. Sana po hindi lang po yung mga pelikulang bet ninyo or alam mo yon, just because again sa paniniwala ninyo, supportahan pa rin natin. Our stories exist. Our existence is important. Kailangan natin siyang pag-usapan. At pag napag-usapan natin siya, doon natin magkakaroon ng understanding from one another. And that's very important. Tayo po ay inaano po tayo, sinasakdal po tayo sa kahirapan ng maraming tao. I think we need to hear out our stories and our struggles. At dahil ang mga struggles na yun ang magkoconnect sa atin. At importante na bigyang space ang mga struggles at kwento na yun sa industriya. So may apprehensions ka pa kasi yung movie na last na dinirect ng director mo dito ay na-extra Ako hindi naman, kasi alam ko naman na itong pelikula na to, sobrang pampamilya to at talagang gusto ko talaga kasi mapanood ko ng mga nakshi ko. At marami ako mga nakshi na talagang umaasa na makita at mabuhay ko ang pelikula na to, ina-anticipate nila. So, ayun, mga nakshi, gagawin ko to para sa inyo. So is that dream leading man? Dream leading man ko, well, ngayon nakakatrabaho ko rin si Martin Del Rosario, pero isa pa sa mga bet na bet ko makatrabaho si Enchong D. Kasi napakagaling na artista. And sa ngayon, natupad na yung unang dream leading man ko si Martin Del Rosario. And makita tayo sa set. Eto na! Nabuhay na natin bongga! Pinanood mo ba siya sa sa likod ng buwan? Papanoorin ko pala. Ay. Showing di ba sa PETA? PETA, di ba? Yes, sa Sunday. Gusto mo makita? Ay! Marahas daw ang mga eksena ni Martin doon. So sige, tingnan natin. Talagang ako, curious ako. Gusto ko makita. Pero sa totoong buhay lang, excited ako sa multo at saka excited ako sa mga project ni Martin. Ang dami niyang mga eksena ngayon. So happy ako. Ay, given the choice, ba bibigyan ka ng na sa casting na makaka-kissing scene mo na sino gusto mo? Eto nga si Martin actually. So, ikikwento ko yan soon. Very, very soon kapag pwede ko lang sabihin. And alam mo yon, talagang kinilig talaga ako kay Martin. Hindi ko alam, parang nai-inlove na ako. Oh my God! So, alam mo yon, ito kasi fantasy talaga to. At saka never pa akong nagkaroon ng role na magiging leading star ako or actress ako. So this time around, so hindi ko alam kung akamalay mo may ma-develop akong feelings. Oh my God! Diyos ko, marupok lang ako dahil. Marurupok lang kami mga bakla. So, Pero ilan ka ba huling naging marupok? Ilan pa? medyo matagal-tagal na kasi medyo pinoprotektahan ko yung sarili ko. Pero ngayon, inaalaw ko na, sige, go laban. Kasi Martin lang din naman mananakit sa akin. Diyos ko, go na. Charing. So meron kang love na dito sa internet dito? Yes, ito ay... meron na ba? May love ka ngayon? In real life or ano? Dito sa movie. Meron si Martin De Rosario. Siya na. Yeah, siya ang leading Kailan man. pa siya na-cast? Nung umpisa pa lang, wala pa kaming nasa pa lang, script writing pa lang, ganyan, di pa buo. Sinabi na kay Martin, nung nabasa niya ng buo yung script, na happy siya, and sobrang happy din kami na gumaw si Martin dito. Thank you, Martin. So,
Oh my God, tingnan natin, malay mo. Pero gusto namin maging rated G. Kaya ba bang higatan yung ginawa ng leading lady? Ikaw din, magbida ka sa film mo. Since ang tagal mo lang, last nag-BL with kayo, di ba? Gaya sa Filipino, di ba? Is it that like possible, di ba? We'll see. Just be updated po sa mga sunod na mga announcements namin. And we're just so excited to work with the entire cast. I've looked up to this cast for so long. So to be able to make a film with them is just so exciting. So you have on your mind na cast or wala talaga? Yeah, we already had these people in mind from the start of the concept pa lang. It's just a dream come true. Sino yung top of your mind na lang? Without, syempre, ayaw mo pa i-share ko sila. Pero top of your mind na parang gusto mo bida sa film mo. Sabi mo nga, nung concept pa lang. Basta ang sa akin, may mga tao dito sa film namin na pinapanood ko pa lang since very young pa lang ako, in school pa lang ako. And they're some of the people that really introduced me into my love for film. So, if all things go well, they're gonna be a very, very amazing cast. Di pa kayo nakapag-shoot, no? Di pa rin kayo nakapag-start. So, may mga possible na mga veteran actors. Yeah. And kwentuhan mo naman lang din kami, paano ka nag-shift from, syempre, you're an actor, kasi ngayon nagde-direct ka na rin. And paano nabuo yung gusto mo nga gantong film? I think whether as an actor or anybody else, napaka-importante sa akin yung just creating stories. So it doesn't matter if I'm an actor or writer or director. Basta paggawa ng mga beautiful stories, yun yung dream ko ever since back. So, ayun, this is a new venture for me. Very exciting. So, sana po enjoy it. Congratulations. And invite mo na lang sila to watch your film next year. Ayan po. That today marked the start of making our film. Sana po makanood kayo ng Patay Gutom next year. We're gonna start production very, very soon. We're gonna get into that, so very excited. So yeah. Thank you. Picture na lang. Kaya sana na lang. Sure. Picture ka din sa photo mo. Sige po, sige po. Paano hatian nyo ng dalawa kayong director? Magkakaroon ba ng hatian ng eksena o parati kayong sabay mag-direct? Ang plano po talaga namin dito is describe po namin as yin and yang. Yeah, so kumbaga yung mga kung ito po yung vision, parang babalansin po namin yung mga different aspects ng mga nagugustuhan namin sa films and agree with something that we are both like super sold on. Mahirap po kasi expound kung ano ibig sabihin nun, pero sa loob-looban po namin, parang kumbaga we balance a bunch of messaging and a bunch of concepts around what we both think is beautiful. Kumbaga, Okay. Director lang ako. Busy. Yung director ng Gulay Kong Manong. Gulay ng manong at saka saling mata. Yes. Na magkaibang-magkaiba. So ibang-iba rin ito kumpara sa naon ng dalawa. Drama to with a touch of humor. It doesn't matter what the festival is. So hindi naman ito pang R18 kasi pure gold. Hala. Bawal, no? Saan dapat, no? Similarities ba to sa Perfect Days? Kinda. Parang yung tone lang. Yung cleaner Ah. sa Japan. Yun naman yung unit cleaner naman yun. Gilibaret? No, yung international na. Gano'n ka importante kasi Importante, syempre. From 200 entries, hindi ko naman expect na. 103. 203, tapos lahat ng na-shortlist ng 33, malupit na lahat. Tapos 15, parang veterans na lahat, tsaka seasoned na. Bakit kailangan sa Japan? Kakasya ba yung 5 million Bakit sa Japan? Depende. Kasi yung Konabasyo ng Japan. Yes. Pero may The supporter. material kasi is Japan. Japan. So we have to make it authentic. So, ano yung team na tinatapos? Life and death and the moral decay of a person. Moral decay.
Moral and physical decay. Okay. Written by... okay. Thank you po. Ibang topic, may nakat ba sa Salikmata? Marami. Umabot kayo sa ibang second review? No. Ano? Pero lang kami ng mga meetings. With the NTRCB? Hindi. Kami lang. Tapos, Pero nung we unang just sabak... abide by the guidelines. Okay. Pero nung unang sabak niyo sa review, Pa 18 na yan. okay. Mga ilang minutes na natanggal. Hindi ko masabi eh. Pero hindi siya naka-affect sa story. Say for me, what's important is the story. Kumbaga bago niyo ilapit sa MTVerse, kayo na nag-isip ko ano tatanggalin niyo, ganun ba yun? Yes, it's a creative process. Okay. Okay naman si Direk Jason Paul dun sa mga natanggal. It's very collaborative. Hindi ka ba nahihirapan sa narrative kasi? Mahirap. Di ba? Mahirap. Especially sa editing. editing part. Kaya nga, ang galing ni Direk Jason kasi sulat niya ng baliktad yun. Hindi naman siya sinulat ng forward tapos binaliktad namin. It's specially written na baliktad. Kaya, baliktad din ang utak namin namin siya.